Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm your REE Board Exam Buddy, Prince Ian F. Cruz. And narito tayo ngayon sa ating Plane and Solid Geometry Series, continuation ng ating circle. So ngayon, magkasolve tayo ng mas marami pang past board exam questions para mas ma-master natin yung ating natutunan sa circles. So problem number 1, a chord is 40 centimeter long. So, ito yung circle. Meron tayong chord na ang haba niya ay 40 centimeter. Its midpoint is 40 centimeters from the midpoint of the longer arc. So, di ba meron tayong dalawang arc na na-form. Meron tayong shorter arc and meron tayong longer arc, which is this one. So, yung midpoint nito at yung midpoint ng ating longer arc. So, kung saan ba yung yung point na kung saan hinatin niya yung longer arc into two equal parts, 'di ba? Ito din 'yon. So, yung distansya nilang dalawa ay 40 din. So, kung nasa gitna naman 'to ng galing, tapos sa gitna rin 'to ng galing, edi yung center nila is nandito. Kasi parehas gitna yan eh. So, tadaanan nila yung center ng circle. So, kung eto 40, tapos alam natin na ito ay radius, so, ibig sabihin, itong part na to ay 40 minus radius. Tas ano ba ulit yung definition natin ng radius? Diba? Radius is the distance from any point on the circle papunta sa center. Ngayon, tingnan natin to. Itong point na to. I-connect natin siya dito. Diba? Distansya pa rin siya from center to a point on the circle. Ibig sabihin, it is also equivalent to radius. So, mapapansin natin na nakabuo tayo ng right triangle. Kasi perpendicular to eh. So, nakabuo tayo ng right triangle. At ito yung right triangle na yon. Ito yung radius. Ito yung 40 minus r. Ito na lang yung kulang natin. Ano yung length nito? Kung etong kabuuan nito is 40, and alam natin na yung point na to is the midpoint of that chord, meaning it divides that chord into two equal parts. Therefore, dapat pareho sila ng value 20 at saka 20. So, ibig sabihin, ito 20 ito. Tapos, meron tayong relationship. Pag right triangle, meron tayong Pythagorean theorem, di ba? Na the hypotenuse or yung tapat ni 90 degrees, which is the longest side of the triangle, pag in-square mo yan, equal siya sa sum ng squares ng two remaining sides. So, square mo lang yung dalawang remaining sides, which is yung 20 saka 40 minus r, i-add mo sila, then i-equate mo sa hypotenuse squared. So, ayan na yung relationship ng Pythagorean theorem. So, from this equation, makakakuha tayo ng isang unknown, which is yung r. Pero balikan natin, ano ba yung pinakahinahanap sa problem? Yung hinahanap sa problem ay find the area. And ano ba ang formula ng area ng circle? Pi r squared. So, para makuha natin yung area, kulang na lang tayo ng radius. And alam natin na makukuha natin yung radius from this established equation from the Pythagorean theorem. So, kunin natin yung value ni r, then i-substitute natin dito to get the area of the circle. So, pwede na natin itong i-shift solve. Yan. Ang makuha natin ay 25. So, sasubstitute lang natin yan dito. Pi times 25 squared. So, meron tayong 625 pi. So, yun yung value ng ating area, which is letter B. So, next problem tayo. The angle of a sector is 30 degrees and the radius is 15 centimeter. So, di ba ito yung sector? Meron tayong angle na 30 degrees daw.
Tapos yung radius daw ay 15. Ano daw yung area ng sector? In square centimeter. So, ano ba yung formula ulit ng area ng sector? Eto, di ba? Formula ng area ng sector. So, di ba gato yan? Para siyang pizza. So, ito yung formula niya, 1/2 r squared theta. So, yung theta dito, kailangan naka-radians ulit. 1/2 r squared theta. So, ito, very straightforward na, no? Kasi substitute mo lang lahat. Kasi given naman lahat, eh. So, itong theta, kailangan naka-radians. So, times mo ng pi over 180. Kasi goal natin, mag-cancel yung degrees, matira ay radians. Tapos, squared. Ay, sorry, baliktad pala guys. Ang naka-square pala ay yung r. So, yung area natin ay 75 pi over 4. Or 58.9 centimeter square. So, ang answer natin ay letter A. So, very easy question, guys. So, next question tayo. Find the area of a segment naman tayo. If its central angle measures 60 degrees and the radius of the circle is 12 centimeter. So, meron tayong degree na 60 degrees and the radius is 12. Pero, yung hinahanap natin dito ay segment. So, eto lang yon. Yan lang yon. Itong part na to. Eto yung formula niya, di ba? Area ng sector minus area ng triangle. So, area muna ng sector. Eto yon, di ba? So, ano yung area niya? Yung area nito, 1/2 r squared theta. So, yung r natin ay 12. Kasi kung ano yung r nito, yun din yung r dito eh. Tapos, yung theta natin ay 60. So, gawin lang natin ulit siyang radians. So, 24 pi. Then, yung next naman ay yung area ng triangle. Yan. So, di ba ito, radius yan from center to sa point nun sa sector, di ba? So, itong part na to, radius din yan. Kasi from center to any point on the circle pa rin naman siya. So, kung 12 to, 12 din to. And, meron tayong formula ng area ng triangle, 1/2 AB sine theta, where AB are the sides ng triangle and yung theta yung angle between these two sides. So, kung ito na yung sides ng ating triangle, tas ito na yung angle between nilang dalawa, yun lang yung isa-substitute natin dito. So, pwede natin palitan ng r at r or r squared. So, i-substitute lang natin dito, 1/2 12 squared sine 60. 36 square root of 3. So, yan na yung formula ng, yan na yung ating dalawang area, segment, yung sector, at saka yung triangle pala. So, ikakaltas mo lang tong part na to from the sector, which is na-compute natin na 36 square root of 3 para makuha yung segment. So, ito yung formula na yon. So, yung area ng sector nakuha natin kanina, 24 pi, while yung area ng triangle ay 36 square root of 3.
So, ang ating area ay 13.04 centimeter squared or letter A. So, last problem natin for today's video, two chords of a circle AB and BC intersect at an angle of 38 degrees. So, drawing natin. So, meron tayong chords. Sabihin natin ito yung chord number 1 and sabihin natin AB. Then, makikita natin yung pangalawang chord, may B pa din, di ba? So, meaning, tatama pa rin yan dyan sa part na yan. So, ito siya. Sabihin natin ganyan. BC. Tapos, nag-intersect daw sila at an angle of 38 degrees. So, 38 degrees ito. Yung pagitan nilang dalawa. Find the central angle of arc AC. So, ano daw yung central angle nito? Di ba etong 38? Inscribed angle ang tawag natin dyan. Kasi, yung vertex niya, it lies on the circle. So, ang hinahanap sa problem ay yung central angle. Pag naman central angle, yung vertex niya dapat nasa gitna or nasa center ng circle. So, ganito yan. Kasi, kailangan cover niya pa din yung arc AC. So, kung ano yung angle dito, ang tawag dyan ay central angle. Dahil yung kanyang vertex ay nasa center ng circle. And na-discuss natin sa nakaraang video yung relationship between inscribed angle and central angle. Equal siya yung central angle sa 2 times the inscribed angle. At ang requirement, kailangan same sila ng endpoint. Diyan lang valid yung equation na yan. So, sa problem na to, na-meet naman natin yung requirement na yon, di ba? For example, ganito. Ito, inscribed angle. Kailangan yung central angle mo, same din siya ng endpoint. Dapat dyan din. Para maging valid yung equation natin. So, na-meet natin yung requirement na yon sa problem na to. Kasi yung inscribed angle na to, ito yung endpoints niya, si AC. Tapos, yung ating central angle, which is yung missing sa problem, yun din yung kanyang endpoints. Si point A at si point C. Kasi arc AC eh. And ito yung kanyang central angle. So, pare sila ng endpoints, meaning we can use this equation. So, to find the central angle or yung theta, so 2 times the inscribed angle or the 38 degrees. So, ang answer natin dito ay 76 degrees. Letter B. So, ayun. Yun lang guys. Marami tayong na-solve ngayon. Ano? Sana marami kayong natutunan. Don't forget to like and subscribe and mag-comment ng mga topics na gusto nyo discuss ko sa mga future videos. So, yun lang guys. See you on the next video.